Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa hopya ng Eng-Biten mga kanegosyo. Focus in one. Bakit napaka-importante ito sa pagninegosyo? At kahit yung mga matagumpay na negosyante, ginagamit to. Eto kung nagsisimula ka pala magnegosyo at tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit ang Eng-Biten, mga kanegosyo, nagpo-focus in one? At sumikat din sila dahil hopya lang ang tinda nila mga kanegosyo. Hopyang ube, hopyang pork, hopyang langka, focus in one pa rin yan kahit iba-ibang flavor. Hopya pa rin ang tinda nila mga kanegosyo. Kwento ko lang, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City. Taga Cavite ako mga kanegosyo. At pagdating ko ng college, napagdesisyon ako na mag-aral sa Manila at napadpad ako sa yun nga, TIP. After ko, nagbo-boarding house lang ako doon, mga kanegosyo. After ko graduate, nag-work din ako sa sales, mga ilang taon din ako doon. At napag-desisyon ako na gusto ko talaga magpasukin yung mundo ng pagninegosyo habang bata pa ako. At wala pa akong anak, wala pa akong responsibilidad sa buhay. Hanggang ngayon naman, wala pa akong anak. Bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto. Madali buksan. Pambansang negosyo. Actually, pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP Cubao. Sa aming anim mga kanegosyo, ako yung pinakamahal magbenta. Pero ako naman yung pinakamalupit yung service. Sa ilang taong kong pagninegosyo sa sari-sari store, hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan, hindi ko pa alam yung mga market ng mayaman, hindi ko pa alam na kailangan i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Sa sari-sari store mga kanegosyo, una hindi akin yung produkto. Hindi ako yung nag-create ng product, hindi ako yung nagtahi, hindi ako yung nag-compose ng kanta, hindi ako yung nagluto ng pagkain. Nire-resell ko lang yung mga paninda ko sa loob ng sari-sari store. In short, hindi sa akin yung produkto at forever akong reseller. Hindi may scale up sa level 2 business model ang sari-sari store. At never magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. Ang sari-sari store, pag lumaki, sari-sari store pa rin po siya. Ang Eng-Biten mga kanegosyo, una sila yung nag-create ng recipe ng hopya. Binrandingan nila yung pangalan nilang Eng-Biten. May brand sila. Ginawa nila ng operational manual. Nilagyan nila ng sistema. Ngayon mga kanegosyo, kumita yung may-ari ng Eng-Biten. Alam ko Chua yung apelido nun eh. Nung in-scale up nila sa distribution business model, na halos bawat mall ngayon may Eng-Biten na store, na stall. Hindi siya franchise, bagkos is distribution pa rin. Kahit yung mga supermarket, may mga naka-display na rin na Eng-Biten na hopya mga kanegosyo. Doon lalo yumaman yung may-ari ng Eng-Biten. At nagsimula lang sila focus in one. Hindi na sila nagdagdag ng milk tea, hindi sila nagdagdag ng pizza, shawarma. Ang akala kasi ng mga Pinoy kapag nagnegosyo sila, the more na marami silang binibenta, the more na dadami yung kita nila. Pero mga kanegosyo, wag kang malito. Kahit nakapokus in one ka, possible na malugi ka pa rin. Bakit? Kasi nasa market ka ng mahirap. O yung pinagsisilbihan mong market, walang pera. Kahit anong kembot mo dyan, kahit anong push mo ng produkto mo dyan, kahit malupit yan, masarap yan. Kung yung market mo walang pera, hindi ka rin kikita. Kaya lagi ko sinasabi, kung nagsisimula ka magnegosyo, focus in one. Tulad ng ginawa ng Eng-Biten, hopya lang. Although ngayon marami na silang tinda kasi malaki na yung negosyo nila. Pero nagsimula sila, hopya lang yung tinda. Hinanap yung market ng mayaman or community ng pinagtitindahan.
ini-scale up yung negosyo sa level 2 business model. Inaplayan to ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform. Isa lang sa mga yon, focus in one pa rin. Pinaliwanag ko na sa mga nauna kong video yan. Search nyo na lang. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Ito yung mga hindi na pinagdadaanan ng mga dating mga naunang negosyante. Ito na yung labanan ngayon eh. Pero alam ko, marami pa rin matatandang negosyante ngayon na nasa social media na rin at gumagawa ng original content. Dahil kahit matanda na sila, alam nila na ito na yung trend at ito na yung kasama na sa trabaho nila bilang negosyante. Kaya ikaw mga kanegosyo, kung may negosyo ka at hindi ka naggumagawa ng original content, baka mawala ka sa eksena. Online na ang labanan ngayon. Maraming nagbago after ng pandemic, mga kanegosyo. Makapansin nyo, karamihan ng kumikita, puro gumagawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman yung tumatapos, type mo naman, or comment, hopya, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray, kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa FB, YT, TikTok, bossjepoy.pastrana.tv. Peace!